What's up mga kaamats? Malamang kung napanood mo yung part 1 at part 2 ng video namin, may hangover ka na rin ngayon. Pero kagaya ng pangako ko, diretsuhin na natin to. Gising na lahat eh. Oo, gaya naman dyan mga kapatid. Gising na sila. Vloggerist, ang dito na. Vloggerist. Wow! Saan yung tulog, vloggerist? Ayos naman. Kagaya ng pinangako ko sa inyo, ito ang napakagandang view dito sa Farmers Hill Campsite. Isa lang to sa side ng 360 view na makikita natin dito. Pwede tayong bumaba ng ilog, pero kami pinili na lang namin na manatili sa campsite dahil sobrang lamig din naman ng tubig at baka hindi rin kami makaligo. Ito ang pangalawang araw ng biyahe namin ng Sagada Loop. Isang gabi na lang at isang araw ay babalik na tayo sa mundo ng mga tao. What? Pero bago yung kailangan muna natin maligo dahil amoy halimaw na tayo. Pasensya na kayo mga kaamats kung medyo malikot ang kuha ng camera ko. Yung cameraman ko kasi may hangover ng lamig. Pero sa totoo lang, sobrang lamig talaga dito sa Farmers Hill Campsite. Again, nagpapasalamat kami kay Ate Merly at kay Kuya Andu. Shoutout ko na rin si Hulk Hogan and the Bad Nurse na nagpapakute simula nung nakita nila yung camera. Akala mo talaga meron silang pinag-uusapang malupit. Wala kayong manloloko dito, huy. Alam ko gusto niya lang sumali sa That's My Boy. Ngayon naman ay pupunta tayo sa isang lugar na paborito ng lahat, na kung saan pag pumasok ka ay lalabas kang nakangiti. Ito ang lugar na kung saan nawawala at natatanggal lahat ng iyong hinanaing sa buhay. Dito pwede mo silang ilabas. Basta i-check mo lang na pagtayo mo ay hindi pa siya nagkakrak. Mayroon pa silang pabiday at mayroon din silang flash na automatic pa. Saksi ang mga pine tree at ang napakagandang view sa lahat ng sama ng loob na iyong inilabas. Sa sobrang ganda ng lugar na to, halos mahihiya ka ng umapak dito ng nakatsinelas. Yung tipong ayaw mong maputikan yung sahig nila. Pero may map din naman dito, kaya ikaw nang bahala kung lilinisin mo pagkatapos. At ang kagandahan pa dito, pagbukas mo ng pintuan, para kang nasa ibang planeta. Sa camp. Oras na parang magligpit. Ligpitan time na tayo. Ito na yan. Parang nakita ko kutsilyo mo doon. Oo nga. Paksuryante tayo in just a few hours. Ay, hindi pa pala. Drop pa kami ng Baguio. So, ito na siya, guys. Busy. Ang ating spearhead. Solid din. Inikot kami sa buong Benguet, Ifugao Province. Lahat na pinuntahan namin. Konti na lang, 24 hours na kami nagbabiyahe. Napaka-solid. Isang kaway dyan, Papsi. Isang kaway dyan. Yeah. Ito nga pala yung mga magigitang ni MC na lahat umiiyak ang lining. Aray ko! Flex ko na rin yung mga ibang pictures namin dito sa campsite bago kami bumaba at tumungo sa pinakamataas na elevation ng Philippine Highway System. Ito ay makikita sa Kiangan Tinok, Bugyas Road. Kung saan yun, maala na kayo. I-google nyo na. Hindi pa kami masyadong nakakalayo nang mapansin namin na parang may kakaiba. At sinimulan nilang i-secure yung tent nila. Sayang, kabago-bago pa lang naman, parang gusto nang maging remembrance agad. Ingatan mo yan, pag nalaglag ulit siya, akin na yan. May tayo ako dito. Okay na. Iniwan na ako. Let's go. Apart na yan, nararamdaman ko na malapit na kami. Kasi nakikita ko na ang taas na namin. Matapos ang mahabang biyahe, mga kaamats, narating na rin namin ang sikat na placard na maraming nagpapapicture at ito ang New Philippine Highest Point Highway System. Dito yan sa Kaingan, Cordillera Region. Sa totoo lang, hindi ko mapaliwanag sa inyo kung gaano kasaya, gaano kakaiba ang makikita dito ng personal. Baka sabihin nyo yung boses ko parang lasing na yata yung vlogger na to. Hindi ako lasing yan, medyo may amas lang ako ng biyahe. In this game of life, we're the players who never quit. With every failure and setback, we just gotta persist. We're the creators, the innovators.
Ito ang team. Barakuda. Team Barakuda. Wala yung telepono ko, nandun eh. Picture muna tayo. Tapos videohan ko kayo, picturean nyo kami. Ay, gagawin niyo kayo dalawa lang? Oh, mamaya ka na. Ayan sila, picture tayo nila. Yan. Oh my God. Kung merong new highest point, syempre meron din yung old new highest point na matatagpuan sa Atok Benguet. Tara! Mula dun sa new highest point, papunta sa old new highest point, kumain din siguro ng mahigit 2 oras. Hindi ko alam kung excited silang makita yung old new highest point dahil hindi sila nakakaramdam ng gutom. Pakiramdam ko parang mga immortal sila. Kung sa bagay, ang usapan ay rides lang, hindi naman kasama yung pagkain dun. So, ibig sabihin, hindi kami kakain. Aray ko! Pero hindi naman bawal magpahinga. Walang kain, rides lang, pero hindi bawal magpahinga. Naghahanap kami na isang magandang spot para magpahinga at nakakita kami. Tanaw lahat ng overlooking. Kitang-kita mo ang lupain ni Lizardo. Konting kembot lang at narating din namin ang old highest point dito sa Atok Benguet. Nasabayan na rin kami ng dami ng tao, tsaka ng kulo ng tiyan. So napagpasyahan namin, nandito na kami kumain. Bago ang lahat, solbado na naman kami. Ang sarap ng pagkain dito. At nga pala, kung wala kayo matutuluyan, meron din silang ino-offer na trash and house sa taas. At bumiyahe na kami papuntang Baguio. From Atok, siguro kakain kami ng 4 na oras at kalahati. Kung napapansin nyo yung sikat ng araw, nasa right side na namin. So parang pumapatak na magdidilim na yan. Sa awa ng Diyos, narating namin ng Baguio na may liwanag pa. Pero makakarating kami sa destinasyon namin nang sobrang dilim na. Hindi naman kasi sinabi sa amin na meron palang highest peak dito sa Baguio City. Akalain mong 3 beses namin yung inikot. Ay ramdam ko nga parang gusto pa niyang umikot ang 2 beses kasi nasasarapan na yata siya sa paikot-ikot sa Baguio City. Pero totoo lang, nakakaligaw naman talaga dito. Ito ang pangalawang gabi ng biyahe namin. Gusto ko rin kunin ang pagkakataon ito para magpasalamat kay Tita Raquel at kay Kuya Lucky. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat. Sa mga pagkakataon na yan, sinusulit na namin ang lamig at ang view ng city lights ng Baguio. Kasi bukas, alam namin, pagising namin, ito na ang mangyayari. Pabalik na tayo ng Manila, mga kaamats. Tingin ko mula dito kakain to ng 6 na oras at kalahati. Depende pa yun kung gaano kami kabilis magpatakbo. Syempre dapat safe lang tayong lahat. Takpong pogi lang tayo mga kaamats. Sa lahat ng mga nakasama ko sa biyahe na to, maraming salamat sa inyo. Kung nag-enjoy ka sa video namin kaamats, pwede mo tong i-share. Pwede mo ring i-follow to. Kung hindi ka pa nakasubscribe, i-subscribe mo na rin para mas marami pa tayong biyaheng magawa. Guys, kasama ka na sa biyahe. patagos na kami ng Kabanatuan. Yung 2 nights and 1 day namin talagang parang half day lang kami natulog. So, shoutout dito sa malapit naming head share. Walang kain, puro kalsada lang. Kalsada lang guys. Ginabi na kami pero last day na ng 3 days to. Masaya naman dyan. Tayo na lang matapos yung video natin. Salamat sa mga kasama natin ngayon dito. Hindi ko alam, parang nangihina na ako sa video na to. Pero sana sa susunod na video, kasama ka na sa biyahe ni Inju. Maraming salamat sa inyo mga kaamats!